Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa Klolo, hinihingi ng tulong sa atin ni Alberto Mistral, isang OFW kasalukuyan nakakulong sa Saudi Arabia. And 2014 siyang sa kanyang Arabong amo. Pero pagkatapos ng kanyang kontrata nitong 2016, nagsimula ng kanyang kalbaryo. Nang magpaalam siya sa amo na aalis at lilipas sa ibang employer, binugbog at kinuha na numano ng kanyang passport and driver license. Nang hindi niya ibigay ang mga dokumento, tinutukan daw siya ng baril ng amo. Kaya naman nagpasya na siyang tumakas at makitara muna sa mga kaibigan sa Dammam, Saudi Arabia. Ilang beses na siyang nakipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa Dammam. Pero pinapabalik-balik lamang siya. Abay, ibang usapan to. Hanggang sabihan siyang kumuha ng exit clearance. Abay, ibang usapan to talaga. May 9, 2017, nang magpunta siya sa police station upang kumuha ng clearance para sa exit visa. Pero kasamang palad siya ay agad ikinulong dahil inireport na siya ng among tumakas sa trabaho. Kasama natin ngayon sa studio si Mon Mistral, kapatid ho ni Alberto. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kailan mo huling nakausap kapatid mo? Last February pa po, sir. Alright. Parang lumalabas, nagkulang dito yung sinasabing mga kasamahan natin sa Polo. Sa Polo. Kasi ito yung mga embahada dapat tumulong na kasi may mga shelter na ganyan na eh. Hindi mo na pwedeng isurrender. Kaya nga sabi nga ni Secretary Bebot Bello, Sylvester Bello, na pag nandyan na, baka ito mapapauwi sabay ng kapatid mo rin. Kasi yung mga ganong klaseng trabaho hindi dapat tinatanggihan. Naintindihan mo to? Ito, sige. Ito, para sa isyong to, kami po ay makikipag-ugnayan kay Chris Padilla, Operations Manager ng Nauras Manpower Services. Subalit tumanggi siyang makipag-usap sa aming live na bahagang buntot. Kaya nagbigay na lang ng isang recorded statement. Sige, pakinggan natin. Nung nakikipag-coordinate po kami para po sana maayos yung kanyang travel document, wala na lang po siya doon sa Polo. Hindi na rin po siya malocate ng Polo. Malalaman namin ngayon yan, sir, kasi kailangan namin talaga siyang tulungan dahil accountability namin siya under sa POA. So, makikipag-communicate po kami ngayon sa mga namin sa counterpart namin sa Saudi Arabia. Check po namin kung ano yung mainam na gawin namin para po matulungan namin agad siya. Okay. Malinaw ba nakakulong pa rin ang kapatid mo ngayon? Opo, sir, hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Simula nung May 9 po. May 9. Malaking pagkukulang para doon sa mga kasamahan natin sa Polo na dapat tinago na siya, shelter na lang. At para doon nakipag-ugnayan na yung sinasabing mga kinaukulan. Pero eto, kausapin natin ngayon. Alam ko naman dito si Josephine Tobia, Head ng Advocacy Social Marketing Division ng AWA. Ma'am, magandang hapon ho sa inyo. Yes, magandang hapon po, Mr. Tulfo. Alright, the usual, ito ho'y kapatid ho, humihingi ho ng saklolo, ang kanyang kapatid dito, sa kanyang kapatid ho na tumakas ho dahil tinututukan ng amo at malupit ho, sa halip po pumunta sa Polo, pabalik-balik at pinakuha ng police clearance. Nang kumuha ng police clearance sa Saudi, abay kinulong na ho. Ano hong magagawa natin sa OWA? Mukhang nagkulang ho rito yung mga kasamahan natin sa Polo. Yan ho'y judging doon ho sinabi ni Secretary Bebot Bello noon na hindi po pwedeng gawin sa ganyan sa mga Pilipino. Pag nandyan na, abay tulungan mo na, rescue na yan. In distress ang tawag niyan. Anong take nyo ran, ma'am? Oo nga eh. Actually, nalaman ko nga mula sa staff ninyo na gano'n ang nangyari. Pero hindi po namin, kaya nga sabi ko, i-check natin kung ano ba talaga ang ginawa ng Polo dyan or Philippine Embassy. At ganyan ang nangyari dyan sa batang yan. Okay. Pagka po nakuha namin yung informasyon na yan, agad namin patatawag yung aming officer at magpaliwanag dahil i-report din po namin yan sa aming mga boss dito, lalo-lalo na kay
ihasap kay Secretary Bel. Okay. Alam nyo ma'am, madali na ho ngayon magsumbong. Dahil sa teknolohiya ho natin, pamilya ho nila, right away, makakaabot sa atin, natuturo ho kung saan ang pagkukulang at kahinaan ho ng serbisyo natin ho sa Polo. Hindi naman ho na nagagalit tayo. Nililinaw lang ho natin, nandoon na ho sa kanila. Sa halip hong tulungan na lang, abay, pinareport sa pulis para kumuha ng police clearance, report ng amo bilang tumakas, ayun tuloy nakakulong ngayon. So, sabi nga ho ni Secretary Bello, similar ho dito sa sitwasyon na to, abay yung opisyal ho doon ng Polo, pwede na rin isabay pa uwi. Kasi palayasin na rin, yung mga ganong klaseng trabaho. Hindi ho galing sa akin yan. Kay Secretary Bebot Bello, nung nakaabot sa kanya, yung mga ganyang gawain na dapat ho tumutulong ho eh. Kasi ito hong sa atin, hindi ho dapat pinapasa. Kababayan ho natin, papasa mo sa pulis, ayun tuloy ginawa, kinulong. Kaya ngayon, may hirapan ho tayo. Anuebe pa nang nakakulong. O anuebe, ano tayo, 16 na ho tayo ngayon, mami. So, dito ho, medyo malaki yung problema ata rito, 7 days na. Agarang action ho, ano magagawa ninyo rito? Maliban ho sa Opo. Pagkatapos po natin mag-usap, i-check po natin yung sitwasyon ng taong yan at yung ginawa ng ating mga officers dyan sa Polo para mapagkilo sila at mabigyan kayo ng update. Alright, sige ma'am. Umaasan na rin ho kami. Pag-uwi ho siguro ng kapatid na tong nagsusumbong ho sa atin, ma'am. Baka kasama na yung tamad ho na hindi ho nagtatrabaho, na hindi ho tama. Parang ibinigay na lang ho yung pobreng humihingi ng saklolo doon sa mga lukulukong pulis ng Saudi. Maraming salamat po, ma'am. Yes po. Thank you rin po. Alright sa'yo, relax ka na lang. Alright? Pumasok na sa atin. Kasi kung minsan, bakit Lex? Bakit kinakailangan magsumbong muna? Pagkatapos re-rescue, tuloy nahirapan ng trabaho eh. Pero ganun pa man, tayo yung the court of last resort. Yeah. Pero dapat ang ang OWA, ang DOLE, dapat gumawa ho ng siguro ng panuntunan para malaman ho ng ating mga OFW kung kayo po may problema, tama ba na kailangan pa bang humingi ng clearance, exit clearance o hindi na? Kailangan sagipin na kagad ng ating po mga polo officers po dyan. Lalo na Lex, itong sinasabing problema. Tututukan ba naman ng baril pagkatapos luko-luko yung amo mo? Abay, kahit sino matatakot yan. Baka nakalabit mo yung gatilyo, putok yan, dead ball ka. Tama. Pero sa utol mo, dito, relax ka na, pumasok na rito. Magmo-monitor na lang tayo. Maybe in about a couple of days, malalaman na natin sa estado na yan. So, we'll keep you updated dahil pumasok na. Gobyerno sa gobyerno na. Kung nagkamali man ng Polo, si Alex ang good boy, hihingi ng paumanhin para doon si Raulong Polo. Gagawin ko siyang kami sa dentro, a.k.a. Sando. Hindi kayo pwedeng balasahin yung mga polo natin at mag-ano kayo dito, mag-review kayo dito kung ano mga dapat nyong gawin. Tama yan. Kaya lang, Lex, may mga polong mababait. Yun, hindi naman lahat to, hindi naman lahat. Okay, sige.